Welcome to Clash of Minds. My name is Prince Algerman Tag, your host today. Ngayon ay andito tayo sa center upang maghanap ng mga estudyanteng hindi lang basta matalino, kundi mabilis din ang pag-pick up. Ngayon, pag-uusapan natin ang issue tungkol sa abortion, kung agree nga ba sila or disagree. Kumuha ako ng 7 matatalinong estudyante upang maglaban-laban. I-explain ko lang ang rules. Bawat isa sa kanila may 15 seconds para magsalita. At sa rebuttals naman, may 20 seconds lang sila upang kontrahin ang argumento ng inyong kalaban. Para sa'yo, agree ka ba sa abortion kung nabuo ito sa sexual abuse? Bibigyan kita ng 15 seconds upang magsagot. 1, 2, 3, go! Sumasang-ayon ako sa abortion dahil may karapatan ng babae na magdesisyon para sa sarili niyang katawan. At may mga sitwasyon na tulad ng panggag-aasa or di kaya naman masyadong mapanganib ang pagbubuntis para sa babae kaya napipilitan sila magpalaglag. Para sa'yo naman, bibigyan kita ng 13 seconds upang kontrahin ang kanyang argumento. Handa ka na ba? Handa na. 1, 2, 3, go! Para sa akin, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo pwedeng sabihin dahil lang sa rape, ipapalaglag mo na yung bata kasi may buhay din yung bata. Kumbaga, parang sayang yung buhay kung kikitil ka ng buhay, di ba? So anong point ng buhay, di ba? Kung papalaglag mo din, tas hindi mo bibigyan ng buhay, parang hindi mo sila bibigyan ng chance para makita yung mundo. Para sa'yo, ano mas pipiliin mong labagin? Ang karapatan ng nagdadalang tao or ang karapatan ng bata? Para sa akin, hindi ito para pumili ng kung sino yung lalabagin. May karapatan yung babaeng nagdadalang tao at yung batang mabubuo pa lang. Pero kung titimbangin natin, mas gusto kong protektahan yung karapatan ng bata. Dahil hindi pa naman nasisilang ang anak ng nagdadalaga. Siguro wala pa naman itong human right dahil wala pa naman siyang buwang sa mundo na to. At paano mo masabing gusto ipanganak dito ng bata sa sinapupunan ng babae? Dahil ina-assume mo lang naman na gusto niyang ipanganak dahil ikaw ay ipinanganak dito sa mundo. Kaya hindi ka sigurado kung gusto rin ba niya ang buhay niya dito. Pero kung ano nga talaga, mas pipiliin ko nga talagang protektahan yung bata kasi wala talaga siyang kakayahang ipagtanggol yung sarili niya at wala siyang kakayahang wala rin siyang kakayahang pumili. Yan. Kung ang pagbubuntis ay resulta ng kusang loob ng relasyon at walang saplitang nangyari, makatarungan ba na payagan pa rin ang abortion bilang option? O dapat bang tanggapin ang responsibilidad ng parehong panig? Kung aksidente man na nakabuo ng bata ang dalawa, para sa akin, pwede pa rin yan ipa-abort kasi wala namang silbi kapag binuhay mo yung bata tapos hindi naman siya mahal ng magulang niya or walang kakayanan. Kasi may nabuo ng bata, so hindi kasalanan ng bata na nabuo siya dahil lang sa isang pagkakamali. So kung sabihin nating mahirap yung sitwasyon ng magulang, sana inisip niya muna yung mangyayari sa hinaharap bago nila gawin yung ginusto nilang mangyari or gumamit man lang sila ng protection sa sarili nila para lang hindi mangyari yung dapat na mangyari. Kasi kung pare-parehas tayo ng mindset, katulad mo, pwede. Hindi tayo pare-parehas ng mindset. So, hindi ka para magsabi sa iba na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. So, bakit walang karapatan mag-express ng gusto nilang sabihin? Ang usapin ng abortion ay hindi lamang tungkol sa pagpili, kundi tungkol din sa pananagutan at pagpapahalaga sa buhay. Sa huli, bawat opinyon ay may halaga. Ang pagkakaiba ng pananaw ay tulong para mas lumawak ang ating pangunawa. Ikaw ba? Agree ka ba sa abortion?